Yeah, I think they have good legal basis for that. Okay. I don't know kung nabanggit ni Congressman Ridon, inaral ho kasi natin yan in relation to this particular case. Meron na ho kasing malinaw na jurisprudence sa Supreme Court. Yung mga notable examples of this, yung bang public official nakasuhan dahil hindi siya nakapag-liquidate o hindi tama yung kanyang pag-liquidate. Yung kaso ni Mayor Datu Tangote of Lanao del Norte, 1994 decision ito ng Supreme Court. At na-reiterate dun sa 1999 decision ng Supreme Court regarding naman Mayor Martinez of Caloocan City. Na similar ang sitwasyon, public official, gumamit ng public funds, hindi niya ma-liquidate, hindi niya ma-explain, at dinisallow ng COA. Ang sinabi ng Supreme Court doon, at kinasuhan sila ng graft and corruption, mga ganyan, graft cases. Ang sinabi ng Supreme Court, pag the failure of a public official to properly liquidate gives rise to a prima facie finding that ginamit niya ito for his or her personal profit or benefit. So, kumbaga, yun na ang conclusion of law and conclusion of fact because of those rulings. Kasi meron yung mga iba na nagsasabi, at kanina merong isang tanong ang Defense Counsel, magaling naman si Attorney Powa, ang sabi niya, meron bang nakasulat yan sa finding nyo? Nakita nyo ba na merong kahit isang kusing ang binulsa ng Vice President? So, kung hindi natin alam yung ruling ng Supreme Court dun sa Tangote case at saka dun sa Mayor Martinez case, baka nga, nga naman, kailangan patunayan nyo. But hindi na kinakailangan kasi there is a presumption. Kasi dito, meron ng final decision ng COA No, may notice na daw sila of disallowance. So pag ganon, you were not able to liquidate properly o kine-question yung hindi tama paggamit mo, then ang presumption is ginamit mo for your personal benefit according to that jurisprudence. So tama yung sinasabi nung ibang abogado, si Congressman Ridon, I haven't heard them say, I don't know the context, na pag ganon, dahil nandyan na yung presumption, it will be for the defense now to show proof na hindi nga ganon. So, pwedeng magpatayo sila ng Mary Grace Piatos, pwede nilang questionin na yung sinasabi na mga reimbursement mo wala na sa tamang time period, yung mga binili mo hindi kasama dun sa allowable purchases, mga ganyan, under the COA circular, that will be their burden. The fact na meron ng disallowance is already malaki ng pabor yan sa prosecution. So the presumption exists today po. The presumption na ginamit for personal use as of today. Yes, kasi 'di ba ang testimonya, kung totoo yung testimonya, at meron namang hindi lang testimonya na ito meron ng mga documents na tinis-allow nga ng COA, pinapabalik na nga yung ibang pera, 'di ba? So yun ang status. So unless you can rebut yung presumption na ginamit mo yan for your personal use, mananagot ka talaga. Hindi na kinakailangang i-prove ng prosecution na binulsa mo yan o pumunta yan sa bank account mo. Hindi na rin kinakailangan magpresenta ng ebidensya na yung pera na yan, kinuha namin, dinala namin sa, di ba, yung kay Madriaga, ombudsman, kung kani-kanino na inutusan kami, hindi na kailangan yun. But siguro makakatulong din sa prosecution para mas lalong i-foreclose na yung any chance on the part of the defense to prove na nagamit ito talaga sa tama at meron talagang tao behind all of these mga acknowledgement receipts at yung kahit katawa-tawa yung pangalan, alias lang yan, meron talagang totoong tao behind them.